Ito ang kwento ng isang batang lalaki na tila nagbabasa ng isang serialized na web novel na tila walang nagbabasa. Walang views ang nobela at nagtataka ang bata kung bakit walang nagbabasa nito gayong isa itong obra maestra. May 30-49 na episode ang nobela at ang average na bilang ng views ay 1.9. Iniisip niya na walang magbabasa ng web novel na may higit sa 3,000 na episode at siya lang ang tanging mambabasa. Inabot pa siya ng 10 taon bago niya natapos ang huling episode. Noong panahon na yun, wala siyang ideya na ang kwentong binabasa niya mag-isa sa loob ng 10 taon ay magiging totoo. Habang nagbibiyahe sa tren, nabigla siya nang biglang lumitaw ang maraming halimaw. Maraming pagkasira sa paligid at noong binasa niya ang huling episode, wala siyang ideya na siya lang ang taong may alam kung paano magtatapos ang mundo. Naalala niya ang mga linyang nabasa niya sa libro na may 3 paraan para mabuhay sa panahon ng apocalypse at nagiging malabo na ang lahat ngayon. Pero isang bagay ang sigurado, kung babasahin niya ang librong ito, siya ay mananatili. Nakatanggap siya ng notification na ito na ang huling episode at nagtataka siya kung paano ito magtatapos. Ang pangalan niya ay Dokya na nangangahulugang siya ang tanging batang mambabasa. Ganito niya ipinapakilala ang sarili sa iba at kadalasan ay hindi siya nauunawaan. Ibinigay ng kanyang ama ang pangalang yun dahil gusto niyang lumaki siya at maging malakas at independyente. Gayunpaman, iniisip niya na ang pangalan niya ay isang sumpa dahil naging malungkot at nag-iisa siya sa buong buhay niya. Siya si Dokya Kim at nagtapos mula sa isang third-rate na kolehiyo at kasalukuyang nagtatrabaho bilang kontratista sa isang subsidiary ng isang malaking korporasyon. Ang hobby niya ay ang pagbabasa ng mga serialized na web novel sa subway pauwi mula sa trabaho. Pero ang biyahe niya ngayon sa subway ay kakaiba. Binabasa niya ang nobela nang may buong konsentrasyon nang lumapit sa kanya ang isang babae na nagngangalang Sangayo mula sa HR department at sinabi na baka masipsip siya sa kanyang telepono dahil sa kanyang konsentrasyon. Nabigla siya nang makita ito at tinanong siya kung pauwi na siya. Umupo ito sa tabi niya at sinabi na ang team manager nito ay nasa business trip. Nabigla siyang makita ito at iniisip na hindi siya makapaniwala na nakasalubong niya si Sanga, ang pinakasikat na babae sa trabaho. Tinanong niya ito kung karaniwang sumasakay ito sa subway pauwi habang iniisip na mula sa HR assistant manager hanggang sa finance team manager ay may pila ng mga lalaking naghihintay na ihatid ito pauwi. Nalungkot ito at sinabing ninakaw ang kanyang bisikleta. Tinanong niya ito kung nagbibisikleta ito papunta sa trabaho at sumagot ito na marami siyang overtime kamakailan kaya naisip niyang mag-ehersisyo at may personal na dahilan din siya. Iniisip ni Dokya na nakikita niya ng malapitan kung bakit baliw na baliw ang mga lalaki sa kanya pero wala siyang pakialam at magkaiba ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, hindi si Sanga ang dahilan kung bakit kakaiba ang biyahe niya ngayon sa subway. Hiningi nito sa kanya ang konting pera gamit ang wikang Espanyol. Tumawa si Dokya at sinabi na masipag siyang mag-aral at tinanong siya ni Sanga kung ano ang binabasa niya. Nagulat ito na nobela ang binabasa niya at sinabi niyang nagbabasa lang siya ng Korean novel. Humanga ito sa kanya at sinabing mahilig siya sa mga libro at ang paborito niyang manunulat ay sina Murakami Haruki at Raymond Carver. Tinanong siya kung sino ang paborito niyang manunulat. Iniisip niyang ang hobby nito ay ang pagbabasa ng mga serialized na web novel sa subway pauwi. Kahit na proud siya sa kanyang hobby, iba ang araw na ito dahil sa Three Ways to Survive the Apocalypse, na binabasa niya sa loob ng 10 taon at matatapos na ngayon. Maaaring magtaka ang mga tao kung bakit siya nag-aalala sa pagtatapos ng isang web novel pero espesyal na kwento ito sa kanya. Binabasa niya ang seryeng ito mula noong siya ay nasa ika-8 baitang at binasa niya ito noong binubuli siya sa eskwelahan. Binasa niya ang librong ito noong bumagsak siya sa entrance exams at napunta sa third-rate na kolehiyo at noong malas siyang napunta sa frontline noong naglilingkod siya sa militar. Kahit ngayon bilang hindi stable na kontraktual na manggagawa na palipat-lipat ng kumpanya, palagi niyang binabasa ang librong ito. Nakakalungkot na ang piktisyosong mundo na sinusubaybayan niya sa loob ng maraming taon ay magtatapos na at ngayon na ang araw na i-upload ang epilogue ng kwento. Ito ay isang grand serial na may 30-49 na episode at isang 10 taong mahabang epic journey na nagsimula noong late teens niya at nagtatapos sa adulthood. Hindi siya makapaniwala na umabot ang serye ng ganito katagal na may average view count na 1 lang.
Ang unang kabanata ay may halos 1,200 na views pero sa ika-10 kabanata ay naging 20 na lang at bumaba pa sa 12 pagsapit ng ika-50 kabanata. Sa huli, ito ay isang kwento na isinulat para sa kanya at para sa kanya lang dahil siya lang ang natitirang mambabasa. Gusto niyang mag-donate sa may akda pero sapat lang ang pera niya para sa pang-araw-araw kaya nagpasalamat na lang siya sa pamamagitan ng pagkomento. Sinubukan din niyang irekomenda ang serye sa iba pero pinintasan lang siya. Tinawag siyang muli ni Sanga at tinanong tungkol sa kwentong binabasa niya pero pinalitan niya ang usapan at sinabing 1 taon na mula nang magsimula sila sa kumpanya at nagsimula sila noong ganitong panahon noong nakaraang taon. Nagsimula silang mag-usap at sinabi ni Daksha na parang kahapon lang yon at matatapos na ang kanilang mga kontrata pero naalala niyang na-promote na si Sanga bilang full-time employee dahil sa kanyang kasipagan. Humingi siya ng paumanhin sa kanya sa late na pagbati. Iniisip niya na ayaw niyang aminin pero napaka-cool ni Sanga at kung sila ay mga karakter sa isang nobela, siguradong siya ang magiging heroine. Gayunpaman, hindi niya sinubukan pero binigay lahat ni Sanga ang kanyang makakaya. Nagbabasa siya ng web novels habang nag-aaral si Sanga kaya malinaw na magiging full-time employee si Sanga pero hindi siya. Bigla siyang tinawag ni Sanga at sinabi na maaari niyang sabihin ang pangalan ng app na ginagamit niya para mag-aral ng mga banyagang wika. Iniisip ni Daksha na kung nasa ibang genre siya at hindi non-fiction kundi fantasy, maaaring siya ang protagonist. Pero tinanggihan niya ito at sinabing hindi mahalaga kahit sabihin niya ang pangalan ng app o hindi. Iniisip niyang ang totoo ay ang genre ng buhay niya ay non-fiction at sa genre na ito, hindi siya ang protagonista kundi isang mambabasa lang. Sinabi niya kay Sanga na gusto niyang mabuhay ng sarili niyang buhay at tila humanga ito sa kanyang mga salita. Sinabi nito na gusto rin niyang mabuhay ng sarili niyang buhay at tulad niya, magsisikap siyang mabuhay ng buong buo. Iniisip ni Daksha na kahit papaano, napahinto siya nito sa pagsasalita. Bigla siyang nakatanggap ng thank you message mula sa may akda ng serye at tinext siya nito muli kung siya ang may akda ng TWSA. Sinagot siya nito na natapos niya ang kanyang kwento dahil sa kanya at nanalo rin siya ng premyo sa isang contest. Nabigla siya na nasa contest ang TWSA at sinabi ng manunulat na magiging paid content na ang serye. Gusto niyang magpadala ng espesyal na regalo bilang pasasalamat at hiningi ang kanyang email address. Nabigla siya sa sinabi ng manunulat at sinabing na-publish niya ang kanyang kwento dahil sa kanya. Umaasa si Daksha na sana ay isang $50 na gift card ang regalo. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap siya ng email na magiging paid content na ang TWSA simula 7 p.m. Oras na ay alas 6:55 na ngayon kaya may 5 minuto pa siya. Samantala, inaalis nila ang mga serye ng walang abiso kapag naging paid content at nagtataka siya kung ano ang mangyayari pagkatapos ng 5 minuto. Biglang dumilim ang lahat at may malaking apoy sa labas. Iniisip ng lahat na maaaring isang teroristang pag-atake ito. Natakot ang mga tao nang marinig nila ang boses ng isang halimaw. Tinanong siya ni Sanga kung ano ang nangyayari sa labas habang nakatingin siya sa kanyang telepono dahil 7 p.m. na. Nagkataon lang na tiningnan niya ang oras sa eksaktong sandali na yun. May narinig silang anunsyo mula sa staff at sinabing lumikas sila kaagad. Tinanong siya ni Sanga kung ano ang nangyayari pero bigla nilang narinig ang malakas na kulog at isang notification na ang libreng serbisyo ng 8612 planetary system ay natapos na. Magsisimula na ang pangunahing senaryo at sa sandaling iyon ay nagbago ang genre ng kanyang buhay. Isang nilalang na tinatawag na Dakibay ang lumitaw sa kalangitan at may sumigaw nang makita itong lumitaw. Hindi alam ni Daksha kung bakit pumasok ang pangungusap na yun sa kanyang isipan ngunit biglang huminto ang subway at dumilim ang buong cabin. Ang mga unang linya ng isang napakapamilyar na kwento ay patuloy na pumapasok sa kanyang isipan ngunit iniisip niya na walang kahulugan ito. Samantala, bumulong si Sanga ng mga salitang Dakibay at iniisip ni Daksha na imposible itong mangyari. Naalala niya ang mga linya na nabasa niya sa unang kabanata na isang nilalang na may suot na dayami ang lumulutang sa ere. Pero nagulat siya nang makita ang isang maliit na nilalang na tinatawag na Dakibay na lumitaw doon. Lahat ay nagulat na tinititigan ng nilalang at iniisip ni Daksha na nag-o-overlap ang fiction at realidad sa sandaling yun. May sinabi si Dakibay pero ibang wika ang gamit at nagtatanong ang lahat kung ano ang sinasabi niya.
Sa sandaling yon, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari maliban sa kanya at alam niyang ang bagay na yon ay tiyak na isang dakibay. Ang dakibay ay lumitaw sa unang talata ng TWSA at ang nilalang na ito ang nagdala ng trahedya na tumagal ng libu-libong kabanata sa buong kwento. Nagtataka siya kung paano ang parehong dakibay ay nasa harap niya ngayon at iniisip ni Sangga na nagsasalita siya ng Spanish at tinanong kung susubukan niyang kausapin ito. Tinawanan niya ito at sinabing hindi nito alam kung ano ang bagay na iyon at tinanong kung hihiram ito ng pera sa nilalang. Samantala, nagsalita ang dakibay ng English at tinanong kung naririnig na siya at may kaunting language patch. Isang bata ang nagtanong kung ano ang ginagawa niya o kung gumagawa ba siya ng pelikula at sinabi ng dakibay na dapat mas nag-research pa siya at may nagsabi sa kanya na magkakaroon ng pinakamaraming customers kung ilalagay nila ang paywall bandang 7 ng gabi. Tinanong niya ang lahat na itigil ang pagsasalita at makinig sa kanya dahil may mahalaga siyang sasabihin. Nagsimulang magtalo ang mga tao at tinanong kung paano siya babayaran sa ganito at hindi niya ito magagawa nang walang kanilang pahintulot. Isang maliit na bata ang tumawag sa kanyang ina at tinanong kung ito ay isang karton habang sigurado si Daksha na alam niya eksakto kung paano tatakbo ang kwento. Sinabi niya kay Sangga na huwag gumalaw habang sumigaw ang dakibay na masyadong maingay sila. Tinitigil niya ang mga tao ng masama at sinabi na tumahimik sila. Sa pagsasabi nito, sumabog ang ulo ng isang bata at namatay ito sa harap ng lahat. Sinimulang patayin ng dakibay ang mga tao isa-isa at sinabi na hindi ito isang pelikula at hindi rin ito isang panaginip. Sinabi niyang ito ang realidad at pamilyar na ito sa kanila. Ayaw aminin ni Daksha pero ito ay totoo at ang kanyang pag-aalinlangan at kawalan ng paniniwala ay unti-unting nawawala. Mabilis na naging pula ang sahig sa dugo at sinabi ng dakibay na lahat sila ay nagkaroon ng medyo masarap na buhay hanggang ngayon at nakakapaghinga, nakakakain, nakaka-excrete, at nakaka-reproduce sila ng walang bayad. Lahat sila ay nag-e-enjoy sa pribilehiyadong buhay pero tapos na ang lahat dahil wala ng libre. Natatakot ang mga tao sa kanya at tinanong kung pera ang gusto niya at hinarap siya ni Mr. Han mula sa finance team. Sinabi nito na kung pera ang habol niya, ibibigay niya kung magkano ang gusto niya at tinanong kung magkano ang kailangan niya. Tinanong ng dakibay kung inaalok niya ang kanyang pera at sinabi ni Mr. Han na kaya niyang magbigay ng kahit magkano kung palalayain siya nito mula doon. Sinabi ng dakibay na maganda ang pera at isang bagay na nagpapakita ng intersubjective agreement sa pagitan ng mga tao pero iniangat niya ang kanyang kamay at pinunit ang card ni Mr. Han. Sinabi niyang ang pera ay valid lamang sa loob ng kanilang space-time at ang papel na iyon ay walang halaga sa macroscopic dimension at nagbigay ng babala na kung gagawin nila ito muli, pasasabugin niya ang kanilang ulo. Sinabi niyang wala ng oras para sa chit-chat at nagkakapatong na ang kanilang utang habang nagsasalita siya at sinabi niyang mas mabilis kung susubukan nilang kumita ng pera sa kanilang sarili. Lumutang siya sa ibabaw ng kanilang mga ulo at sinabi na ang channel 17,623 ay bukas na at ang mga konstelasyon ay nagsisimula ng pumasok. Isang maliit na status window ang lumitaw sa harap ng lahat at nagulat si Daksha nang makita na mayroon din sa harap niya at may nakasulat na linya na ang pangunahing senaryo ay dumating na. Kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagpatay sa isa o higit pang nabubuhay na organismo. Ang oras ay 30 minuto. Ninais ng dakibay ng good luck sa lahat at tumawa, sinabing inaasahan niyang makakita ng kawili-wiling kwento. Pagkasabi nito ay naglaho siya mula doon na iniiwan ang mga tao sa takot at pagkagulat. Pagkatapos ay sinubukan ni Sangga na tawagan ang pulis pero hindi sumasagot ang mga ito at sinabi ni Daksha sa kanya na manatiling kalmado. Tinanong niya kung naglaro na siya ng laro na kasalukuyang ginagawa ng development team at sinabi niyang ang laro kung saan kakaunti lang ang nabubuhay sa apocalypse. Nagulat si Sangga at tinanong kung ano ang kinalaman nito dito. Sinabi ni Daksha na bahagi sila ng larong yun ngayon at bawat laro ay may mga patakaran at kailangan lang nilang sundin ang mga yun. Kailangan lang nilang malaman kung ano ang mga patakarang yun. Sinuri niya ang kasalukuyang sitwasyon, isang dakibay na may antennae at isang tambak ng mga patay na katawan sa subway cabin. Bukod dito, may mga nangangatog na mga office workers na nababalot ng dugo at isang matandang babae na taimtim na nagdarasal sa kanyang upuan. Hindi pa rin niya mapaniwalaan na nangyayari ito pero wala na siyang magagawa kundi aminin ito. Wala siyang pagpipilian kundi aminin ito ngayon.
Hindi niya alam kung bakit pero malinaw na ang TWSA na binabasa niya ng higit sa 10 taon ay nagiging totoo sa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin para mabuhay. Naalala niya ang status window sa harap niya kung saan kailangan niyang pumatay ng isa o higit pang nabubuhay na organismo para patunayan ang kanyang halaga. Samantala, isang batang lalaki ang tumawag sa lahat at sinabi sa kanila na kalmayin ang kanilang mga sarili at itigil ang ginagawa nila. Sinabi niyang ito ay isang pambansang emergency tulad nito at kahit isang maliit na kaguluhan ay maaaring magdulot ng matinding pinsala kaya mula ngayon ay siya ang mamumuno sa sitwasyon. Tumanggi ang mga tao na makinig sa kanya at tinanong kung sino siya at bakit nila siya susundin. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang Army Lieutenant sa Units 6, 5, at 02. Nagulat si Daksha na makita na may isang tao mula sa militar at sinabi nitong kakarating lang ng mensahe mula sa kanyang unit na bumalik siya sa kanyang unit sa lalong madaling panahon. Tinanong ng isang tao kung ano ang nangyayari doon at sinabi niyang sinusubukan niyang kontakin ang Army base. Sinabi niyang isa lang siyang sundalo kaya wala siyang clearance para kontakin ang Blue House ng direkta. Alam na ni Daksha na magiging pambansang emergency ito kaya hindi siya nagulat pero may ibang bagay na ikinagulat niya. Iniisip niyang kilala niya ang lieutenant na si Hyun Sung Lee habang hindi pa niya ito nakikita ng personal pero kilala niya ito sa pangalan. Ang tunay na pagpapakilala nito ay ang Steelblade Hyun Sung Lee Republic of Korea Army Lieutenant at isa siya sa mga supporting character sa TWSA. Mahirap para sa kanya na paniwalaan na isang karakter mula sa TWSA ang aktwal na lumitaw. Iniisip niya kung ganito ba ipinakilala si Hyun Sung sa orihinal na kwento pero sigurado siyang hindi ganito unang lumitaw si Lee. Karaniwang lumitaw siya pagkatapos ng unang senaryo at nagtataka kung ano ang nangyayari doon. Iniisip niya na kung mababasa niya ito muli, malalaman niya eksakto kung ano ang nangyayari. Biglang isang bata ang sumigaw at nagsabi na ang Prime Minister ay nagbibigay ng talumpati na nangangahulugang ito ay talagang isang level 1 national emergency. Inanunsyo na may mga ulat ng hindi kilalang mga atake ng terorista sa Seoul pati na rin sa maraming ibang lugar sa bansa. Lalabanan ng gobyerno ang mga atake gamit ang lahat ng kinakailangang paraan at naalala ni Daksha na nasa kwento rin yun. Mas madali para sa kanya na paniwalaan na nasa ilalim sila ng atake ng terorista. Nagtataka ang mga tao kung bakit ang Prime Minister ang nagbibigay ng talumpati at ano ang nangyari sa presidente pero nalaman na namatay ang presidente dahil sa atake ng terorista. Iniisip ng iba na isa lang itong chismis pero alam ni Daksha na hindi ito chismis dahil sa susunod ay mamamatay din ang Prime Minister. Biglang may isa pang atake at namatay ang Prime Minister sa harap ng lahat habang live na nagbo-broadcast. Lumabas si Dakibay at sinabi na niya sa lahat na hindi ito biro. Sinabi niyang hindi siya tinatreto ng seryoso at hindi sila naglalaro ng laro ngayon. Ayon sa kanyang pagsasaliksik, magaling sa mga laro ang mga tao mula sa bansang ito. Ngayon, nais niyang itaas ang hirap sa pamamagitan ng pagbawas sa natitirang oras para sa unang gawain. Mayroon na lang silang 10 minuto at kailangang pumatay ng mas maraming nabubuhay na organismo. Ang natitirang oras nila ay 10 minuto. Bilang karagdagang parusa, kung walang unang pagkamatay sa loob ng susunod na 5 minuto, lahat ng nabubuhay na organismo sa cabin na ito ay mamamatay. Natakot ang mga tao at tinanong si Lee kung ano ang gagawin habang pinapakalma niya ang lahat. Mukhang natatakot din si Sangha habang iniisip ni Daka na ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang natatandaan. Ang mga pangyayari ay naganap ng eksakto tulad ng sa simula ng TWSA, pero hindi niya maiwasang isipin na may mali. Si Haeon Sung Lee, isa sa mga pangunahing sumusuportang karakter, ay lumitaw na pero may isa pang tao na dapat ay lumitaw din. Kung tama ang kanyang natatandaan, dapat ay lilito na siya anumang sandali. Bigla nilang narinig ang boses na may pinatay sa cabin sa likuran nila at sinubukan nilang pigilan ang pinto. Pero biglang nabasag ang pinto at maraming liwanag ang lumabas at nalaman nila na may isang uri ng di nakikitang pader sa harap ng pinto. Narinig nila ang boses ni Daka na walang sino man ang maaaring pumasok o lumabas sa cabin hanggang sa matapos ang senaryo. Sabi niya, nagiging interesante na ang ibang mga cabin habang ang iba naman ay hindi pa nagsisimula. Sinabi niyang bibigyan niya sila ng kaunting gulat para magsimula. Ipapakita niya sa kanila kung ano ang mangyayari kung wala silang gagawin sa susunod na 5 minuto.
Ipinakita niya ang video ng mga estudyante ng Tipang Girls High School at bigla silang lahat ay namatay sa harap nila dahil lumampas na ang oras nila. Lahat ng estudyante ay nabigo dahil sa atake sa ulo habang ang iba naman ay humihingi ng tulong at sinusubukang tumakas. Pero walang makakatakas at nagulat ang mga tao sa cabin sa kanilang nakita. Biglang isang estudyante ang sumunggab sa leeg ng isa pa at pinatay siya sa harap nila. At may lumabas na notification na ang survivor ng Channel Bay 23 hanggang 515 ay si Jay Haley. Siya ay isang second-year student mula sa Class B ng Tipang Girls High School at tinatawanan sila ni Dakibay at nag-e-enjoy sa laro. Natatakot na ngayon ang mga tao at nagtataka kung ano ang nangyayari doon. Natatakot din sina Sangga at Daka at siya ay naghihintay pa rin na may lilito at ililigtas silang lahat. Iniisip niyang ang mga pangyayari na pamilyar sa kanya at ang mga hindi niya alam na bahagi ng kwento ay nangyayari ng sabay. Sinubukan niyang hanapin ang kwento para basahin muli, pero walang lumabas na resulta. Iniisip niyang hindi naman sikat ang serye kaya duda siyang may nag-share nito ng ilegal. Bigla niyang naalala ang mensaheng natanggap niya kanina at may nakalakip ding file. Nagulat siya nang makitang may opsyon siyang isave ang lahat ng file. Kinusat niya ang kanyang mga mata para tingnan kung siya ay nananaginip, pero ito ay realidad na ipinadala ng may akda ang kanyang nobela bilang regalo. Iniisip niyang ilegal ang pag-share ng mga nobela, pero sa kasong ito, walang halaga ang legal at hindi legal sa may akda. Samantala, ang status window ay na-update at sinabing bawat isa sa mga TWSA survivor ay makakatanggap ng espesyal na attribute at isang skill na konektado dito. Iniisip niyang nangyayari ito tulad ng sa nobela at kailangan niyang malaman ang kanyang mga attribute. Pero nagulat siya nang hindi mabuksan ang kanyang attribute window. Nagtataka siya kung bakit ito nangyayari, at kung hindi niya maa-access ang kanyang attribute window, hindi niya malalaman ang kanyang mga attribute at skills. Gayunpaman, nagpasya siyang basahin muna ang nakalakip na file, at lumabas ang status window na nagsasabing activated na ang kanyang attribute at maaari na siyang magbasa ng mas mabilis. Nagulat siya sa kanyang attribute dahil inabot lang siya ng mas mababa sa 1 minuto para basahin ang pambungad na kabanata ng TWSA. Dahil dito, nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa cabin number 3707. Kasalukuyan siyang nasa susunod na cabin, at dahil dito, naintindihan niya kung bakit siya nakaramdam ng kaba. Ang mga pangyayari sa paligid niya ay iba sa kanyang natatandaan, dahil ang bida ay nasa subway cabin sa likod ng sa kanila. Pero nagtataka siya tungkol sa mga tao sa cabin 3807 sa kwento. Tinawag siya ni Sangka at tinanong kung susubukan nilang pigilan sila habang sinisilip niya ang kaguluhan sa subway cabin 3807. Malamang huli na para sa kanila dahil dalawa lang ang makakaligtas sa cabin na yon. Pagkalipas ng ilang sandali, may isa pang batang lalaki na nagngangalang Namwon Kim na sumunggab sa isang lalaki at pinatay ito, at kilala ni Daka kung sino ang 2 taong iyon. Nagulat si Sangka na makita siyang pumapatay ng mga tao, at iniisip ni Daka na malamang mamatay siya. Tanging sina Hyun Song Lee at Namwon Kim ang makakaligtas, at lahat sa cabin na ito ay mamamatay, kasama siya. Pumapatay ng mga tao si Namwon habang sinunggaban siya ng finance master sa kamay at tinanong kung hindi siya tinuruan ng kanyang mga guro na igalang ang mga nakatatanda. Binalingan siya ni Kim at tinanong kung ano ang problema niya, at kung gusto rin niyang mamatay. Tinanong niya si Mr. Han kung nakita na ba niya ang classroom window at kung hindi pa niya nakikita, at kung hindi ba ililigtas ng army ang mga tao. Kailangan may mamatay para mabuhay ang iba, at kailangan nilang piliin ang mga mamamatay. Sabi niya, sila ay nasa ibabaw ng lahat at kailangan nilang tingnan ang kasalukuyang sitwasyon, na wala silang pagpipilian, at ito ay isang sitwasyong pumatay o mamatay. Walang makakapagsisi sa kanila kapag ang kanilang sariling buhay ay nasa panganib. Sinabi niya sa lahat na mag-isip ng mabuti dahil ang mundo na alam nila ay malapit ng magwakas, at may mga bagong patakaran na dapat sundin sa bagong mundong ito. Iniisip ni Daka na si Namwon Kim ay isa sa mga unang tumanggap ng mundo ng TWSA, at siya ang nagtulak ng kalso at samaira sa moralidad na nagbibigkis sa lipunan. Pinagmamasdan din ni Lee ang sitwasyon at iniisip na kung walang mamamatay sa loob ng susunod na 5 minuto, lahat sa loob ay mamamatay.
Sa sitwasyong ito, bigla ang naalala ni Daka ang isang linya na nabasa niya noong matagal na panahon na ang mga Verdugo ay sabay-sabay na hinihila ang lever ng electric chair. Ginagawa nila ito upang itago kung sino talaga ang pumatay sa bilanggo, at para bang binabasa niya ang bahaging iyon ng nobela. Nasa ibang mundo silang lahat. Isa lang siyang tagamasid, at ang tanging magagawa niya ay tumayo at manood. Ang walang pangalang matandang babae ay naging unang biktima, at kung pabaya siyang makikialam sa kwento, baka mas kaunti na lang ang orihinal na plot na magagamit niya, pero iniisip niyang makatarungan bang tumayo at panoorin na lang siyang mamatay. Sinubukang magsalita ni Sanga at sinabing papatayin nila siya, pero hinawakan niya ang kamay nito at hiniling na huwag itong magpadalos-dalos dahil delikado ito. Iniisip niyang may mga taong nakatakdang magningning anuman ang kanilang genre, pero hindi mababago ni Sanga ang takbo ng kwento dahil hindi siya ang heroine sa mundong ito. Hiniling niya na manatili na lang siya doon at gawin ang kanyang sinasabi sa ngayon, at kung susundin siya nito sa pagkakataong ito, nangangako siyang hindi na siya muling mag-aabala. Iniisip niyang masyado pang maaga para makialam siya dahil hindi ito bahagi ng kanyang plano. Hindi siya nakialam ng mas maaga dahil natatakot siya kay Namwoon o sa iba pa, o dahil pinapaboran niya ang kanilang malupit na paraan. Naghihintay lang siya ng tamang sandali, at dumating na ang sandaling yun. Biglang may pagkasira sa likod ng pinto, at tumakbo siya palayo patungo kay Namwoon, kung saan pinapatay niya ang isang babae. Muling lumitaw ang pangunahing senaryo sa screen, at ang natitirang oras ay 7 minuto at 32 segundo. Biglang maraming usok ang nagmula sa gilid, at tumakbo si Dokjo patungo kay Namwoon at inatake siya ng malubha. Sumigaw si Namwoon sa kanya at tinanong kung ano ang problema niya, at iniisip ni Dokjo na parang itinulak niya si Kim para iligtas ang matandang babae, pero hindi lang iyon ang tanging layunin niya. Naghahanap siya ng isang bagay at nagtatanong kung nasaan ito dahil dapat ay naroon ito. Pagkatapos ay nahanap niya ang isang bata, kinuha ang kahon nito, at hiniling na hawakan ito ng sandali. Pagkatapos ay nakuha niya ang atensyon ng lahat at hiniling na itigil na ang ginagawa nila, dahil ang pagpatay sa matandang babae ay hindi nangangahulugang mabubuhay sila. Tinanong niya sila kung ano ang gagawin nila pagkatapos patayin ang matandang babae, at kung siya ay mamamatay, magkakaroon sila ng kaunting oras dahil nakapatay sila sa loob ng nakatakdang oras. Tinanong niya sila kung totoo ang sinabi ni Ducky Bai, at kung ganun nga, kailangan nilang pumatay ng isang tao bawat isa, at sino ang susunod nilang papatayin. Tumawa si Namwoon at sinabi niyang malinaw na mga tulad niya ang papatayin nila susunod, kaya hindi nila kailangang mag-alala sa kanilang turno. Iniisip ni Dokjo na alam na niya ang sasabihin ni Kim, at sinabi niyang si Kim ay nagsusugal sa kanilang mga buhay, samantalang may paraan para makaligtas ng hindi nagiging mamamatay tao. Tinanong niya sila kung nakalimutan na nila ang senaryo na hindi kailangan pumatay ng tao, kundi kailangan pumatay ng isa o higit pang nabubuhay na organismo. May dala siyang kahon na puno ng insekto, at lahat sila ay nagmadaling patayin ang mga ito. Ang pagkabaliw na nagtulak sa kanila na patayin ang matandang babae ay ngayon patungo sa kanya. Iniisip niya kung bakit tumitibok ang kanyang puso sa kasiyahan sa ganitong delikadong sitwasyon, kung bakit siya nakangiti, at kung ganito ba talaga siya lagi. Pumatay siya ng isang insekto at pagkatapos ay itinapon ang kahon sa ere. Sa ganito, natapos na ang unang kill mission at makakatanggap siya ng 100 coins bilang bonus. Ngayon, naghahanap na ang mga tao ng mga insekto, at may natitirang 3 minuto, at tinanong siya ni Namwoon kung bakit niya ginawa ito. Pwede naman niyang ibinigay na lang ang mga insekto, at sinagot niya na 3 na lang ang natitira sa kahon. Tumawa si Kim at sinabi niyang itinapon niya ang mga ito dahil hindi lahat sila ay maaaring mabuhay, at walang matinong tao ang gagawa ng ganitong bagay para sa ganoong kalokohang dahilan. Tinanong niya si Dokjo na maging tapat at gustong ipaglaban ang kanilang mga buhay. Iniisip ni Dokya na si Kim ay malupit at walang awa, at nag-e-enjoy sa ganitong mga sitwasyon. Inactivate niya ang kanyang character profile, at ngayon alam na ni Dokya ang kanyang mga attributes. Karamihan sa mga teen edgelord sa TWSA ay hindi kinaya ang bangungot na naging realidad at nagpakamatay, pero iba si Namwoon Kim. Siya ay binigyan ng bansag na delusional demon. Matagal na niyang hinihintay ang apocalypse at mabilis siyang nag-adapt sa mundong ito. Pagkatapos ay lumapit siya at inalok si Dokya na makipag-team sa kanya, at nakatanggap siya ng notification na nakuha niya ang interes ni Namwoon Kim.
Lumitaw muli ang pangunahing senaryo, at may natitirang 2 minuto at 59 na segundo. Sa kabilang bahagi ng cabin, may apoy sa paligid, at ang mga tao ay naghahanap pa rin ng mga insekto sa susunod na cabin. Tinanggihan ni Dokya ang alok ni Kim, sinasabing nagtatrabaho siya mag-isa. Iniisip niya na kung nakipag-team siya kay Namwoon Kim, magiging tiyak ang kanyang kaligtasan sa ngayon, at kung hindi niya nabasa ang TWSA, malamang gumawa siya ng ibang desisyon. Gayunpaman, siya ay isang mambabasa na alam ang tungkol kay Kim at sa kanyang hinaharap, at pagkatapos makita siya ng personal, tiyak na hindi siya makikipag-team sa kanya. Lumapit si Kim at tinanong siya kung pwede siyang umalis sa kanyang daan dahil may hindi pa siya natatapos na gawain sa matanda. Hindi niya maaaring hayaang makatakas ang insektong nahuli niya. Paalis na siya nang hawakan ni Dokya ang kanyang kamay, at tinanong siya ni Kim kung nagpapanggap siyang hero ngayon o may split personality. Ngayon lang na-realize ni Dokya kung gaano niya kinasusuklaman ang karakter niya sa TWSA, at pinakawalan siya ni Kim, sinasabing ang mga tulad niya ang nagpapasakit sa kanya. Nakatanggap siya ng notification na bahagyang bumaba ang kanyang affinity kay Namwoon Kim. Bigla siyang sinuntok ni Kim at tinanong kung bakit hindi siya lumilipat, pero iniwasan siya ni Dokya, sinasabing alam niyang gagawin niya yon. Muli siyang sinubukan ni Kim na atakihin, pero hindi ito naiwasan ni Dokya at iniisip niya na ito ay skill ng Edgelord attribute. Inactivate niya ang kanyang skill, Grim Dark Awaken ng level 1, at sinubukang atakihin siya, pero muling umilag si Dokya. Mukhang nag-e-enjoy siya sa kanyang bagong skill at sinasabing malakas siya, at iniisip ni Dokya na ito marahil ang dahilan kung bakit kinukuha pa rin siya ng protagonist, kahit siya ay isang psychopath. Tumaas ang kanyang understanding kay Namwoon Kim, at iniisip niyang gamitin din ang kanyang skills. Binuksan niya ang level 1 ng kanyang personal skill, Omniscient Reader's Viewpoint, habang nagtataka kung ano ang skill na ito. Patuloy na sinusubukan siyang atakihin ni Kim, pero lagi niyang naiilagan ang kanyang atake. Nagalit si Kim at tinanong kung bakit hindi siya natatamaan, at iniisip ni Dokya na hindi niya magagapi si Kim gaano man siya kahirap subukan. Hindi pa rin niya mabasa ang kanyang mga galaw at naiilagan ang bawat atake. Sinubukan ni Kim na suntukin ang kanyang mukha, pero muli siyang umilag at iniisip na sa oras na ma-activate ang kanyang pangalawang skill, ang Omniscient Reader's Viewpoint, alam na niya kung ano ang gagawin ni Kim, para bang nababasa niya ang kanyang isip. Pagkatapos, itinulak siya ni Namwoon sa lupa at galit na sinubukang atakihin siya, at iniisip ni Dokya na ang tanging magagawa niya ay iwasan ang mga atake, at ang pagkontra ay hindi posible, at kailangan lang niyang magtiis ng kaunti pang oras. 2 minuto na lang ang natitira bago matapos ang senaryo, at tumingin siya sa sugatang matandang babae. Iniisip ni Dokya na kung mamatay ang matandang babae, malilinis ni Namwoon ang senaryo. Tumakbo siya patungo sa matandang babae at iniisip na anuman ang mangyari, hindi niya maaaring hayaang makaabot si Namwoon Kim sa susunod na senaryo. Kinuha ni Namwoon ang kanyang kutsilyo at sinabi niyang alam niya na gagawin niya iyon, at ngayon, tinutok niya ang kutsilyo sa kanyang puso. Ginamit niya ang skill ng knife fighting, level 1, at sinubukang atakihin ang matandang babae, pero inilayo siya ni Dokya at iniligtas siya. Sa prosesong ito, nasugatan siya sa braso, at pakiramdam niya ay parang nasusunog ang kanyang balat. Napangiwi sa galit si Namwoon habang hinahawakan ni Dokya ang matandang babae, pero hindi na maganda ang kanyang kalagayan. Iniisip niya na malapit na ang kamatayan, at kung matalo siya kay Namwoon Kim, mamamatay din siya roon. Isa itong simpleng mundo batay sa survival of the fittest, at iniisip niya na palaging ganito ang mundo. Ayon sa batas ng gubat, ang malakas ay pumapailan lang sa mahina at walang tunay na nagbago. Sa halip, naging mas malinaw lang ang batas na yon. Iniisip niya na kailangan din niyang sundin ang batas na yun kung nais niyang mabuhay, at lumapit sa kanya si Namwoon at tumawa, sinasabing wala na siyang lakas para tumakbo pa, at hiningi niyang paboran siya dahil nauubusan na sila ng oras. Tumayo si Dokya at sinabi na siya ay si Namwoon Kim, isang second-year student sa Chongjil High School, isang itlog ng insekto, at isang organismo. Nagtaka si Namwoon at tinanong kung ano ang sinasabi niya. Biglang kinuha niya ang isang insekto at pinulbos ito sa harap niya, na nagresulta sa paglabas ng maraming status windows. Nakatanggap siya ng 100 bonus points at nakapatay ng isang nabubuhay na organismo.
Kinuha ni Namwon ang kanyang kutsilyo at mabilis na sinugod siya upang atakihin, habang nakatanggap siya ng notification na nagtatanong kung nais niyang gamitin ang mga coins na nakuha niya. Kailangan niyang mag-invest ng 2,700 coins sa stamina, na nagresulta sa malaking pagtaas ng kanyang physical durability, at ang kanyang stamina level ay napahusay ng malaki. Sinubukang saksakin ni Namwon ang kanyang puso, pero ang katawan ni Dokya ay napakabigat na hindi niya magawa. Tinulak siya ni Dokya pabalik at sinabi na ang mga grasshoppers ay naglalagay ng higit sa 100 itlog sa isang mating season. Ipinahayag niya na hindi siya ang mamamatay doon, kundi si Namwon Kim. May natitirang 57 segundo, at muling sinubak. Ang atakihin siya ni Namwon, pero hindi niya magawang masugatan siya. Di nagtagal, nagsimula ang countdown, at may lumabas na status window na nagsasabing tapos na ang kanilang oras at magpapatuloy na sila sa checkout. May 5 nakaligtas sa cabin number 3-807. Pagkatapos ng ilang sandali, lumitaw ang Doka Ebi doon, nagpapanggap na nagulat sa sitwasyon, at tinanong kung ano ang nangyari doon. Ipinahayag niyang ilang minuto lang siyang nawala, pero nakagawa na sila ng malaking gulo. 5 na lang ang nakaligtas, kasama ang bata, na sina Hyun Song Lee, Sang Hyu, Hil Young Lee, Myung Go Han, at Dokye Kim. Namatay si Namwon Kim, at ang kanyang katawan ay nakahiga sa lupa. Naalala niya si Namwon na nagmamakaawa sa kanya para tulungan siya sa kanyang huling sandali, at sinabi niyang mahalaga ang buhay ng mga tao, kaya tama lang na iligtas niya siya. Pero sinagot ni Dokya na ang mga bagay na yon ay sa lumang mundo, pero ngayon kailangan ng bagong mundo ng bagong mga batas. Nagmakaawa si Namwon para sa tulong at sinabing ayaw niyang mamatay, pero wala nang magawa si Dokya para sa kanya, at namatay siya sa harapan niya. Iniisip ni Dokya na tama si Namwon na sila'y magkatulad, dahil maaari sana niyang iligtas ang mga tao. Magiging kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya nakaramdam ng pagkakasala, pero kakaiba, kaya niyang manatiling kalmado. Para siyang nagbabasa lang ng nobela imbis na aktwal na nakikilahok dito. Lumitaw ang kanyang attribute window at sinasabing nakapatay na siya ng 124 na nabubuhay na organismo, kabilang ang isang grasshopper at 123 itlog. Dahil sa pagpatay sa mga hindi lumalaban na organismo, kalahati lang ng bilang ng coins ang nakuha niya, kaya't nakatanggap siya ng 6,200 coins. Bukod dito, na-unlock din niya ang Achievement Decimator dahil sa sobrang pagpatay, at nakatanggap si Dokya ng 300 coins bilang basic clear reward. Ang mundong alam nila dati ay bumagsak na, at isang bagong mundo ang ipinanganak. Muling humandarang tren, at nakahinga sila ng maluwag dahil makakauwi na sila. Bigla, maraming monsters ang lumitaw sa labas, at nagulat sila sa pinsalang nagawa ng mga ito. Iniisip ni Dokya na ito'y kahanga-hanga dahil isang reader lang ang nakakaalam kung paano magtatapos ang mundong ito. Isang malaking monster ang lumitaw sa ilalim ng dagat, at natatakot si Ginoong Han, iniisip na paparating ito para sa kanila. Alam ni Dokya na ang ahas na monster na ito ay tinatawag na Ichthyosaur, kilala rin bilang sea serpent. Sa hinaharap, ito ay ikakategorya bilang grade 7 monster sa TWSA. Ang mundo ng TWSA ay inuuna ang mga senaryo higit sa lahat, kaya't walang nilalang ang aatake sa kanila maliban kung bahagi sila ng senaryo. Iniisip niya na ligtas sila sa ngayon, at masaya ang Dokubay na makita ang kabuuang 21 stars. Ang bilang ng mga bituin ay nagpapahiwatig ng bilang ng mga constellations na nakalogin sa channel. Ibinunyag na ang mga constellations ang pinakamisteryosong nilalang sa TWSA, at ang mga mastermind sa likod ng trahedyang ito na nagla-livestream ng mga senaryo mula sa buong universo. Sa madaling salita, sila ang mga nanonood ng Dokibis channels, at ang channel na ito ay may 21st manunood, na marami na para sa isang baguhang Dokibay. Sa orihinal na kwento, pinatay ni Namwon Kim halos lahat sa cabin na ito, at may notification na dahil sa pagkamatay ni Namwon Kim, 2 constellations ang nakaramdam ng bahagyang puot sa kanila. Iniisip niya na may constellation na galit sa resulta, at malamang nangyari ang error na ito dahil pinatay niya si Namwon Kim. May notification na nadidelay ang kanyang bayad dahil sa hindi inaasahang inspection ng senaryo. Batay sa kung paano lumilitaw ang mga preference ng constellations, hinuhulaan niyang opisyal na nagsisimula na ang kwento. Iniisip niya na kahapon lang, siya ang nasa posisyon nila,
pero ngayon sila ang nanunood sa kanya. Gayunpaman, ilang constellations ang humanga sa kanyang senaryo, at nagbigay sa kanya ng 500 coins. Siyempre, kung may constellations na ayaw sa kanya, may mga constellations din na sumusuporta sa kanya. Umaasa siyang lahat sila ay mag-e-enjoy sa palabas dahil sa huli, magbabayad sila ng admission fee gamit ang kanilang buhay. Samantala, tinawag siya ni Sangka at tinanong kung ano ang iniisip niya, at humingi siya ng tawad sa kanya dahil hindi niya nailigtas ang matandang babae. Gusto niyang magtanong ng isang bagay, pero sa huli, hiningi na lang niya na kalimutan na ito at nagpasalamat sa kanya. Alam niyang sinadya ni Dokya na ihagis ang hawla sa kanya para makuha niya ang insekto. Tumanggi si Dokya at sinabing aksidente lang ito at hindi na mauulit. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Sangka, pero sapat na siyang matalino para makaligtas sa kaguluhan at malamang naiintindihan niya ang sinabi niya. Dahil sa kanyang desisyon, may mga nabuhay at may mga namatay, at hindi niya karapat-dapat ang pasasalamat ng mga nakaligtas. Tumawa ang Dokubi at sinabing maraming nakaligtas, at nagpapasalamat siya sa mga constellations dahil sa kanila, 21 constellations ang nanunood ng kanyang channel. Iniisip ni Dokya na may 5 nakaligtas, na higit pa sa inaasahan niya. Inaasahan niyang makakaligtas si Hyun Seong Lee dahil malakas siya at isang atleta. Ang isa pang nakaligtas ay ang bata na si Hyung Lee, at binigyan niya ito ng insekto dahil sa kanyang kalooban dahil siya ang tunay na hero ng kwento. Tinawag niya ang bata, tinanong kung gusto niyang mabuhay, at inaya siyang makipag-team sa kanya. May notification na ilang constellations ang humanga sa kanyang mabuting gawa at nagbigay sa kanya ng 200 coins. Iniisip ni Dokya na kahit mukhang walang hiya, wala siyang magawa dahil gusto rin niyang mabuhay. Sa pag-iisip ng mga susunod na pangyayari, kailangan niyang makuha ang atensyon ng mga constellations, at sinabi ng Dokubi na maraming kapana-panabik na bagay ang nangyari ngayon. Ang tao sa susunod na cabin ay isa ring total nutcase. Tinanong siya ni Ginoong Han kung pakakawalan na sila ngayon, at iniisip ni Dokya na isa siya sa mga mapalad. Pero nagtataka siya kung bakit siya sumakay ng subway dahil alam nilang lahat na siya ay galing sa mayamang pamilya. Tinanong ni Ginoong Han si Dokubi na pakawalan na sila, at tinanong niya kung talagang gusto nilang pakawalan sila, sa kabila ng sitwasyon sa labas. Natakot si Ginoong Han sa pagtingin sa ahas, at humanga ang Dokubi sa kanila dahil wala siyang inaasahan sa cabin na ito, pero lahat sila ay nakaligtas sa unang senaryo at napatunayan na kahit ang mga insekto ay karapat-dapat mabuhay. Iniisip ni Dokya na wala silang pinagkaiba sa mga grasshopper sa kanya. Sumigaw ang Dokubi na bawat hirap ay may katumbas na gantimpala, at ang gantimpala para sa unang senaryo ay karapat-dapat na silang ma-sponsor ng mga constellations. Hindi sila sumagot sa kanya, at tinanong niya kung bakit hindi sila mukhang masaya. Iniisip ni Dokya na siya lang ang nakakaalam kung ano ang constellation o sponsor, at sinabi ng Dokubi na lahat sila ay napakahina. Kung magpapatuloy sila sa susunod na senaryo sa kanilang kasalukuyang kalagayan, papatayin sila ng isang mahinang daga, pero may mga dakilang nilalang sa mundong ito na naaawa sa kanila at nais silang i-sponsor. Tinanong ni Lee kung ano ang ibig sabihin ng pag-sponsor sa kanila, at sinabi ng Dokubi na walang silbi kung ipapaliwanag niya ito ulit. Binuksan niya ang kanilang attribute windows at pinakita sa kanila ang isang bagay. Hiniling na pumili sila ng constellation, at ang napiling constellation ang magiging mapagkakatiwalaang sponsor nila. Tinawag siya ni Sangka at sinabi sa kanya na may 2 kakaibang opsyon na lumitaw bigla, at sinagot niyang wala siyang alam dito at kailangan niya itong ituring na parang aptitude test. Iniisip niyang maswerte siya na inalok siya ng 2 sponsorships. Ang mga nagbibigay ng suporta sa kanila ay ang mga constellations, at ngayon nagsimula na ang sponsor selection, isa sa mga pangunahing kaganapan sa TWSA. Ibinunyag na ang sponsor selection ay isang sistema kung saan pinipili ng mga constellations na nanunood sa kanila sa pamamagitan ng Dokubi's channels ang isang tao na gusto nila bilang kanilang incarnation at i-sponsor sila. Sa kanyang kaso, 4 na constellations ang nais siyang i-sponsor bilang kanilang incarnation, pero hindi nila kailanman ipinapakita ang kanilang tunay na pangalan. Batay sa mga palatandaan sa kanilang mga palayaw tulad ng Abyssal, Demon, at Garden, kailangan nilang subukang tukuyin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Una niyang piniling tingnan ang Abyssal Black Flame Dragon,
At siya ay isang makapangyarihang nilalang na namumuno sa constellation group na Black Cloud. Batay sa kanyang pagkakaalala, ang tunay niyang pangalan ay medyo mahaba, at ang incarnation ng sponsor na ito ay nakakatanggap ng karagdagang pagpapalakas sa kanilang power level. Sa pag-iisip na ang stamina at lakas ay mahalaga sa mga unang senaryo, magiging alino na piliin siya bilang kanyang sponsor. Habang mas ginagamit nila ang kapangyarihan ng constellation, mas nawawala ang kanilang mga pandama, at sa huli, magiging baliw na killer sila. Sigurado siyang ito ang constellation na sumuporta kay Maemon Kim sa nobela, kaya nagtataka siya kung bakit siya ang pinili nito. Wala siyang alam tungkol sa kanya, kaya't napagdesisyonan niyang isantabi muna ito at tingnan ang kanyang pangalawang opsyon. Ang kanyang pangalawang opsyon ay ang Demonic Judge of Fire, at batay sa pangalan, maaaring isipin ng isa na demonyo ang constellation na ito, pero sa Iron Ikong paraan, demonyo ang ibig sabihin na hindi ito isang demonyo. Ang mga salitang apoy at hukom ay nagpapahiwatig na ang nilalang na ito ay gumagawa ng mga paghuhusga sa pamamagitan ng apoy, na nangangahulugang siya ay talagang si Archangel Uriel. Naalala niya na may isang tao na pumili ng constellation na ito bilang sponsor sa nobela, kaya iniisip niya na hindi masamang pagpipilian si Uriel, pero ilalantad niya muna ang iba pang mga pagpipilian. Ang mga constellations ng absolute goods ay malalakas, pero naglalagay sila ng mahigpit na mga limitasyon sa mga sinusuportahan nila. Hinahanap niya ang ikatlong pagpipilian, Secretive Plotter, pero nagulat siya na hindi pa niya nakikita ang pagpipiliang ito sa TWSA noon. Iniisip niya na maaari itong isa sa mga constellations na nabanggit lang. Nagpasya siyang lumipat din mula rito, at hinahanap ang ikaapat na pagpipilian, ang Prisoner of the Golden Headband. Hindi siya makapaniwala na nag-alok na agad ang constellation na ito. Ang Prisoner constellation ay maaaring mukhang negatibo sa una, pero dapat bigyang pansin ang proper noun. Ang Golden Headband ay nangangahulugang ito ang pinakamaliit na bilangguan sa mundo at ang may-ari ng Mount Wagwo ay nabubuhay sa sakit ng binding head shackle at ang gwapong Monkey King na may golden gaze at fierce eyes. Naalala niya na isa sa mga karakter ang sinusuportahan nito sa nobela, at mayroon siyang kapangyarihang durugin ang daan-daang mga incarnation sa isang hampas ng kanyang staff at puksain ang libu-libong mga halimaw sa isang kidlat na hampas. Naalala niya pa rin ang bahagi na yon ng malinaw dahil binigyang diin ito ng husto ng may akda, at nagtatanong siya kung bakit ang napakalakas na constellation na ito ay nagpakita ng interes sa kanya. Kung pipiliin niya ang Great Sage, Heaven's Equal, bilang sponsor, iniisip niya kung kaya niyang talunin ang isang tao sa likod ng mga pintuan. Malapit nang matapos ang pagpili ng sponsor, at sinabi ni Doc Aibay na may isang gumawa ng napaka-interesanteng pagpili. Pagkatapos, nawala siya, sinasabing kailangan nilang magpahinga sandali, at kailangan niyang maghanda para sa susunod na senaryo, sinasabing babalik siya sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos nito, tinawag ni Daka ang lahat na magtipon, at ipinakilala ni Hyan Sung Lee ang sarili sa kanya. Sinabi ni Daka na inaakala niyang hindi siya makakontak sa kanyang unit, napansin na malakas ang kanyang grip, at iniisip na hindi siya dapat magulat dahil siya ang tanker sa mga unang yugto ng TWSA. Iniisip niya na kailangan niyang rekrutin si Hyan Sung Lee, at pinasalamatan siya sa ginawa niya kanina dahil kung hindi dahil sa kanya, patay na sila ngayon. Nilagay din ni Mr. Han ang kamay niya sa balikat nito at pinasalamatan siya sa pagsagip sa kanila. Kinuha ni Daka ang pangalan na Myung-go Han, pero hiniling nitong tawagin siyang Mr. Han. Sumagot siya na hindi sila nagtatrabaho at tinanong siya kung hindi na siya nagpaplanong bumalik sa trabaho. Pinaalalahanan din siya sa pagwawala ng bug jar kanina at sinabing dapat sinabi niya muna bago, at iba pa. Pero sinabihan siyang tumigil at tinanong kung iniisip ba niya na may kumpanya pa pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sinabi niyang hindi lang si Mr. Han ang kailangang magising, at lahat sila kailangan magising dahil, gaya ng sinabi ni Doc Aibay, hindi ito biro, at sigurado siyang lahat sila alam na ang nangyayari. Sinabi niyang obserbahan ang sitwasyon at kung may hindi pa rin nakakakuha ng nangyayari. Sinabi ni Hyun Sung na parang nababasa niya ito sa mga nobela habang nagbabantay sa gabi, at hindi pa rin siya makapaniwalang totoo ito. Sinabi niyang mabuti na may isang tao na tiyak sa nangyayari at tinanong siya kung may ideya na siya ngayon. Nakatanggap siya ng notifikasyon na nagsasabing nagsimula ng magtiwala sa kanya si Hyun Sung Lee, at sinabi ni Daka na kailangan nilang lahat na makaalis doon.
Nabulabog silang lahat sa sinabi niya at naalala ni Mr. Han ang malaking ahas na gumagala sa labas, at tinanong siya kung nasisiraan ba siya ng bait. Sinabi rin ni Hyun Sung na kung aalis sila sa lugar na ito, mamamatay sila. Biglang narinig nila ang isang pagsabog mula sa katabing cabin, at iniisip niyang lumipat na sila sa susunod na senaryo. Pero hindi pa bumabalik si Dokyebai, na nangangahulugang ang tao sa kabila ng pintong iyon ang nag-iisang nakaligtas sa subway cabin 3,707. Iniisip niyang halatang halata kung sino ang taong yun, at ngayon sinusubukan niyang pumunta sa kanilang cabin. Siya ang tunay na protagonista ng kwentong ito, kaya sinabi niya sa iba na lumabas na doon, at kung hindi sila aalis ngayon, mamamatay silang lahat bago ang susunod na senaryo. Matindi ang pagtama ng tao sa pinto, at sinabi ni Hyun Sung na hindi sila makakasiguro na ang nasa kabila ng pintong yun ay kaaway nila. Sumagot siya na ang tao ang nakaligtas na pumatay sa lahat ng tao sa kanyang cabin at tinanong sila kung gusto pa rin ba nilang makipagkita rito. Mukhang naintindihan nila ang sinabi niya, at sinabi ni Hyun Sung na kailangan nilang makahanap ng paraan para makaalis doon. Iniisip ni Daka na nawawala ang invisible field pagkatapos ng senaryo, at kailangan lang nilang maghanap ng gumaganang pinto, at sa mga tamang pintuan sa cabin na ito, 3 pa ang hindi nila nasusuri. Iniisip niyang may isang pintuan na gumagana dahil malapit nang masira ang pinto. Napakatensyonado ng sitwasyon, at mukhang sobrang nag-aalala si Daka. Biglang tinawag siya ni Sangga at ipinakita ang isang bukas na pinto, at sinubukan nilang buksan ito. Pero nalaman nilang sira na rin ang pinto, pero ito lang ang pinto na kaya nilang buksan. Mayroon siyang 4,700 coins at iniisip niyang magagamit niya ang kanyang mga coins muli at palakasin ang kanyang lakas ngayon. Pero hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari dahil ang paggamit ng kanyang mga coins nang walang ingat ay maaaring maging delikado. Hinihingi niya kay Hyun Sung na gamitin ang kanyang mga skills at suriin ang kanyang attribute windows para makita ang kanyang mga skills. Sa kabutihang palad, ang kanyang support and constellation at mga attributes ay pareho pa rin tulad sa nobela, at sinabi ni Daka sa kanya na malamang sinuri na niya ang kanyang mga skills nang buksan niya ang kanyang attribute window kanina, at dapat mayroon siyang skill na magagamit ngayon dahil nasa army siya. Sinabi ni Hyun Sung na may skill siya pero hindi niya alam kung paano ito gamitin, kaya sinabi sa kanya na isipin ang sarili niyang ginagamit ito. Sinunod niya ang sinabi ni Daka at binuksan ang pinto ng sapilitan. Sobrang saya niya na gumana ang kanyang mga skills, at nagsimula nang magtiwala si Hyun Sung Lee sa kanya ng higit pa kaysa dati. Iniisip ni Daka na mukhang matagumpay na na-activate ang Stigma, Great Mountain Push. Malapit nang masira ang steel door na konektado sa subway cabin 3,707, pero kung tama ang kanyang memorya, ang steel door ay hindi ang problema. Pero nang lumabas sila, hinarap sila ni Dokyebai, at alam na ni Daka na mangyayari ito. Tinanong sila kung bakit sila lumabas nang sinabi na niyang huwag dahil hindi pa siya tapos maghanda para sa susunod na senaryo, at sumigaw din si Mr. Han sa kanya na dapat silang manatili sa loob. Sinabi niyang wala siyang ibang pagpipilian, at maswerte silang mga tao, at dito nagsimula ang ikalawang senaryo. Lumabas ang kanilang attribute window sa harap nila, at ang kanilang sub-senaryo ay tumakas. Alam na ni Daka ang senaryo na ito. Sinabi ni Sung na may hindi tama at nagpapakita ng isang bumagsak na tulay, pero hindi pa bumagsak ang tulay, at sinabi niyang magmadali at tumakbo palayo. Iniisip niyang tama si Sung dahil buo pa ang tulay dahil bumaba sila sa tren ng maaga. Alam niyang tiyak na babagsak ang tulay at maaaring mukhang masama, pero imposible na makumpleto ang senaryo na ito nang hindi nilalabag ang mga patakaran. Malapit na sila, pero iniisip niyang makakayanan nilang makatawid bago bumagsak ang tulay. Bigla silang nagulat nang makita ang bagyo sa dagat. Isang malaking sea serpent ang lumitaw mula sa kawalan at binuksan ang malaking bibig para umatake sa kanila. Sinabi ni Daka na tumakbo sila dahil malapit nang bumagsak ang tulay, at makakayanan nilang makatawid kung tatakbo sila. Iniisip niyang hindi pinupuntirya ng ichthyosaur ang mga incarnations sa simula ng kwento, at malamang na lumitaw ito para sirain ang tulay. May natitira pang 200 yards, at sa bilis na ito, makakayanan nilang makatawid bago bumagsak ang tulay. Tumawa ang Dokaebi at sinabi na hindi masaya kung sobrang dali ng laro at lumapit sa kanila. Sinasabing ang nakakatawa ay kung makakaligtas sila ng ligtas, paiiralin niya ang laro.
Itinaas niya ang antas ng hirap ng senaryo mula E patungong D, at nagbalik ang masasamang isip ng mga patay, at itim na ether ang umaangat mula sa nakapaligid na lupa. Ginaising niya ang lahat ng mga patay na katawan at mga zombie, at nakatanggap sila ng notifikasyon na nagsasabing ang mga demonic beings ay muling nabuhay. Pumasok sila sa Oxo Station, at tinanong ni Hyun Song si Dokye kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Napaligiran na sila ng mga zombie mula sa lahat ng direksyon, at sinabi niyang lahat sila ay yumuko. Sa meantime, lumapit ang ahas at inatake ang tulay. Nasugatan silang lahat, at nang makabawi ng malay si Dokye, nagulat siya nang makita na bumagsak na ang tulay at maraming tao ang namatay sa proseso. Tinanong siya ni Sanga at Mr. Han tungkol sa kanyang kondisyon, at alam na ni Dokye na maaaring mangyari ito, pero hindi niya inaasahan na sina Mr. Han at Sanga ay makaligtas. Sina Hyun Song at Hil Yung din ay nakaligtas sa isang lugar, at ngayon may isang taong nakatanggap ng blessing ng constellation. Lumabas ang isang attribute window, sinasabing ang Constellation's blessing ay na-activate ang Deus Ex Machina sa senaryo na ito, at lumikha ang blessing ng isang tulay na liwanag. Lumabas ang isang attribute window, at sinasabing pantay na bilang ng mga tao ang maaaring makatawid sa tulay, na babagsak kung may kakaibang bilang ng tao ang tatangkang tumawid dito. Inilahad ni Sanga na ito ang kanyang blessing, na biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ipinapakita na ang Deus Ex Machina ay isang kapangyarihang nagpapahintulot sa isang constellation na direktang makialam sa senaryo sa malaking halaga. Iniisip niya kung ang supporting constellation ni Sanga ang namagitan para iligtas siya, pero ang ganitong uri ng interbensyon ay bihira kahit sa TWSA. Inactivate niya ang character profile para i-check ang supporting constellation ni Sanga. Ngunit, hindi mabasa ang kanyang profile gamit ang character profile at wala siyang registered na character profile. Nagulat siya kung bakit hindi niya mabasa ang profile ni Sanga gamit ang kanyang skill at iniisip kung may special constellation na sumusuporta sa kanya o kung may mental barrier skill siya. Biglang tinawag siya ni Sanga at sinabing bantayan siya nang subukan siyang atakehin ng isang zombie. Umiwas siya at bumagsak pabalik sa lupa. Iniisip niyang hindi ito ang tamang oras para malunod sa pag-iisip. Isang mutant species na nahawa sa Black Aether ang lumitaw, at minsang mga normal na tao, ang mga humanoid demons ay hindi naiiba sa mga zombie, pero maaaring maging delikado kung ang host nila ay isang makapangyarihang tao. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang mutant kay Namwon Kim, at iniisip ni Dokye kung bakit siya pa. Inactivate niya ang kanyang personal skills, at nag-activate ang Omniscient Reader's Viewpoint. Nalantad na ang character na ito ay walang kamalayan, kaya sinimulan niya ang Omniscient Reader's Viewpoint. Pakiramdam niya hindi ito gagana, at ang magagawa na lang nila ay tumawid sa tulay ng pantay na bilang ng tao. Ngunit tatlo sila ngayon, si Dokye, Sanga, at Mr. Han. Isa sa kanila ang kailangang maiwan at mamatay dahil may patakaran na dapat pantay ang bilang ng tao na tatawid sa tulay. Sinabihan niya si Sanga na maghanda at tumakbo, ngunit nagulat siya nang makita si Mr. Han na hinayla siya papunta sa tulay. Sinubukan niyang makawala, ngunit hinayla siya ni Mr. Han at tumakbo sa tulay. Nagulat si Dokye na iniwan siya ni Mr. Han. Nakakuha siya ng notification na ang demonic Judge of Fire ay naantig sa kanyang selflessness at binigyan siya ng 100 coins. Sinubukan niyang tingnan ang character profile ni Sanga, ngunit hindi pa rin niya ma-access ito. Iniisip niya na ang stigma na One Leech Swiftfoot ay pag-aari ng constellation na Limpang Trickster. Ang constellation na yon ay hindi nagbibigay ng mental barrier stigma sa kanyang incarnation. Ang stigma ay isang natatanging kapangyarihan na ibinibigay ng constellation sa kanilang mga incarnations. Walang paraan na si Mr. Han ay maaaring magkaroon ng ganitong klaseng skill, kaya ang dahilan kung bakit hindi gumana ang kanyang skill kay Sanga at Mr. Han ay dahil sila ay mga karakter na hindi lumitaw sa TWSA. Samantala, si Namwon ay muling umungal at sinubukang atakehin siya. Sa pagkakataong ito, maraming mutants ang pumalibot sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Iniisip niyang hindi siya makakatawid ng tulay mag-isa, pero maaari siyang makatawid kung kukunin niya ang isang demon at tatawid kasama ito. Ngunit hindi ito gagana, 15 minutes na lang bago matapos ang senaryo, habang si Dokibay ay nanunood sa kanya at nagtatanong kung may constellation na gustong magbigay ng blessing sa kanya.
Ngunit walang nagbigay, habang si Dokya ay nakikipaglaban sa mga mutants at sinubukang itulak sila palayo. Nakarating na ang iba sa kabilang dulo ng tulay, at iniisip ni Dokya na hindi na kaya ng kanyang katawan ang labanan, kaya lumapit siya sa tubig para iwasan sila. Lahat sila ay sumunod sa kanya, at iniisip ni Dokya na maaari na talaga siyang mamatay ngayon. Iniisip niyang hindi ito magiging ganito kahirap kung mayroon lang siyang isang combat skill. Inactivate niya ang kanyang personal skill na bookmark, at nagulat din siya kung anong klaseng skill ito. Maraming attribute windows ang nagpapakita ng pag-load ng mga listahan ng bookmarks na maaaring i-activate. Lumitaw ang listahan ng bookmark characters, at iniisip ni Dokya na nabasa na niya ang mahigit 3,000 episodes ng TWSA, pero hindi pa niya nabasa ang skill na ito kahit saan. Gayunpaman, instinctively naintindihan niya kung paano ito gumagana at inactivate ang bookmark number 1. Naalala niya ang sinabi ni Namwon kanina, na ang bagong mundo ay nangangailangan ng bagong mga patakaran, at ang kanyang unang bookmark ay nagsimula. Ngunit ang oras ay pinaikli dahil sa mababang level ng bookmark skill, at mayroon lamang siyang 1 minuto. Mababa ang kanyang pag-unawa sa karakter, kaya ang mga skill ng karakter ay bahagyang activated lamang, at inactivate niya ang Grimdark Awakening level 1 at inatake si Namwon gamit ang kanyang dagger. Inatake niya ito ng 1 hampas lamang, at muling namatay si Namwon. Tumaas ang kanyang pag-unawa kay Namwon Kim, at inactivate niya ang bookmark number 1. Sinuri niya ang sub-scenario, escape, at ang difficulty level ID, na may natitirang 10 minutes at 11 seconds. Nakapatay siya ng isa sa kanila, at mukhang pagod na siya. Naglakad siya sa mga mutants, lumapit kay Dokya, at tinanong siya kung sino siya. Iniisip ni Dokya kung dapat ba niyang labanan ang taong ito, ngunit wala siyang laban dito. Sinubukan niyang tingnan ang kanyang character profile, at lumitaw ang isang status window na nagsasabing sobrang dami ng impormasyon tungkol sa karakter na ito, kaya kinonvert ito sa character summary. Sinubukan niyang basahin ang character summary, ngunit hinawakan siya nito sa leeg. Ang pangalan niya ay Jung Hae-kyu, at mahigpit siyang hinawakan sa leeg at itinaas sa ere. Tinanong siya ni Jung Hae kung paano siya buhay pa, at iniisip ni Dokya ang unang paraan ng pagkakaroon ng apocalypse, at ang taong ito na sumusubok pumatay sa kanya ay buhay na patunay ng unang paraan. Si Jung Hae-kyu, ang regressor, at ito ang taong magdudulot ng trahedya na magbabago sa mundong ito. Isang barrier ang nabuo tulad ng nasa subway, at nagtatanong sila kung ano ang nangyayari sa kabilang dulo. Tinanong ni Jung Hae ang kanyang pangalan, at iniisip ni Dokya na napakamataas ng tingin sa sarili at parang bida. Nang sinabi niya ang kanyang pangalan, tinawag siyang kakaibang tao. Sinuntok siya ni Jung Hae, sinabi niyang malakas ang katawan niya, at sinabi rin niyang alam na niya kung paano gamitin ang coins. Sinuntok siya muli, at iniisip ni Dokya kung gaano kalakas si Jung Hae kahit isang main mission pa lang ang kanilang natapos at ngayon lang nagtatapos ng isang submission. Iniisip niyang ito ang pinakamasama. Umaasa siyang hindi ito mangyayari. Sa mga unang kabanata, si Jung Hae ang pinakadelikadong karakter sa mundo ng TWSA, at nawalan na siya ng pagkatao matapos na mag-regress ng 3 beses. Si Jung Hae ngayon ay hindi magdadalawang isip na gawin ang kahit ano para makuha ang gusto niya. Tinanong niya si Dokya na ipakita ang respeto, ngunit sinuntok siya muli bago pa siya makapagsalita. Sinabi ni Dokya na mas bata siya, kaya siya ang dapat magpakita ng respeto. Naging maingat si Jung Hae sa kanya, at nagulat siya na alam ni Dokya ang tungkol sa kanya na isa siyang gamer. Iniisip ni Dokya na si Jung Hae ay isang fictional character lamang sa kanya, na umiiral sa TWSA, hanggang ngayon. Sinabi ni Dokya na medyo sikat siya at naging fan niya at iniisip niyang ang kanyang kasikatan ay bahagi lamang ng nobela, pero hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niyang fan siya. Gusto niya, galit siya, kinamuhian siya, at sinuportahan siya, at kasama niya siya sa buong 3,000 episodes na paglalakbay. Nagulat si Jung Hae na fan niya si Dokya at sinabing matagal na niyang hindi naririnig yon, at patatawarin niya siya sa kanyang kabastusan, pero hindi yun magbabago ng kahit ano. Isa lamang ang tanong niya at tinanong kung paano siya nakaligtas sa subway, at alam ni Dokya na itatanong niya yon. Tinanong niya si Jung Hae kung papayagan ba siyang mabuhay kung sasabihin niya ang sagot, at iniisip ni Dokya kung ano ang sasabihin para papayagan siyang mabuhay ng regressor na ito.
Tumaas ang pag-unawa niya kay Jong Hayek, at lumitaw ang isang window na na-unlock niya ang level 2 ng kanyang personal skill, ang Omniscient Reader's Viewpoint. Binasa niya ang isip ni Jong Hayek kung saan iniisip niyang dapat sina Hyun Sung Lee at Namwoon Kim lamang ang nakaligtas, ngunit patay na si Namwoon Kim at iba pang tao ang nakaligtas sa halip. Si Do-kya nagtataka kung mababasa niya ang isip niya at ngumiti, iniisip na gusto niyang malaman kung paano siya nakaligtas. May natitirang 5 minuto na lang, at sinabi ni Do-kya na nalampasan niya ang senaryo sa pamamagitan ng pagpatay ng mga insekto, at nakita niya ang bata na may mga insekto dahil nahulog siya dulot ng pagsabog sa kotse sa harap nila. Iniisip ni Jong Hayek na nagbago ang hinaharap, at iniisip ni Do-kya na magugulat siya dahil dapat may labanan ng buhay at kamatayan sa subway car 3,807, at tanging si Namwoon Kim at Hyun Sung Lee lang dapat ang nakaligtas. Iniisip niya kung nangyari ito dahil sa kanya, at dahil sinimulan niyang patayin sila sa pamamagitan ng pagsabog, hindi tulad ng dati niyang mga pagtakbo. Gayunpaman, iniisip niya kung bakit si Do-kya ay masyadong kalmado para sa isang baguhan, at ang mundo ay bumaliktad, at tinatanggap niya ito. Iniisip ni Jong Hayek na pinatay ni Do-kya si Namwoon Kim, at siya ay higit pa sa kapaki-pakinabang, ngunit mapanganib. Tinanong siya ni Do-kya kung maaari na siyang pakawalan kung tapos na siya sa kanyang mga tanong, at hiniling na lumipat sila sa Okso Station ng magkasama dahil nauubusan na sila ng oras. Ginamit ni Jong Hayek ang kanyang SS grade skill, ang Eye of the Sage, at lalong hinigpitan ang paghawak sa leg niya. Ito ang pinakamataas na grade na detection skill, ang Eye of the Sage, at pinapayagan siyang makita hindi lamang ang attributes window ng isang tao, kundi pati na rin ang nakatagong impormasyon ng isang tao. Hindi niya alam ang kanyang mga attributes o skills. Kahit na matuklasan ni Jong Hayek kung ano ang mga ito, maaari rin niyang malaman. Ina-activate niya ang kanyang personal skill, ang Fourth Wall, at na-detect nito ang detection ng Eye of the Sage, at ang kanyang skill ay nagpapahintulot sa kanya na i-block ang Eye of the Sage. Nabigla si Jong Hayek kung paano niya na-deactivate ang kanyang skill, at tinanong siya kung paano niya ito nagawa. Muling lumitaw ang sub-scenario, at ang natitirang oras ay 2 minuto at 14 na segundo. Nabigla rin siya sa kanyang sarili na mayroon siyang skill na makakapag-block sa Eye of the Sage, habang iniisip ni Jong Hayek na kailangan na siyang patayin ngayon. Iniisip ni Do-kya na pinahirap niya ang mga bagay, at wala ng paraan para paniwalaan siya ngayon, at kailangan niyang baguhin ang kanyang plano. Sinabi ni Do-kya na kailangan niya ng mapagkakatiwalaang kakampi at hindi niya kayang lampasan ang senaryo 46 ng mag-isa. Tinanong siya ni Jong Hayek kung paano niya nalaman yon o kung siya rin ay isang regressor, ngunit sumagot siya na maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa kanya. Iniisip ni Jong Hayek na hindi si Do-kya isang regressor dahil kung siya ay ganoon, kilala na niya siya. Sinabi ni Do-kya na alam niya ang hinaharap na hindi niya alam, at aktibahin ni Jong Hayek ang kanyang lie detection skill, at na-verify na nagsasabi siya ng totoo. Nagulat siya at nagtataka kung may isa pang propeta bukod kay Anna Croft sa Korea. Nalantad na ang propeta ay ang tanging attribute sa TWSA na nagpapahintulot sa isang karakter na makita ang hinaharap, at ang tanging attribute na nagpapawalang bisa sa mga detection skills ng passive. Sa kanyang kaalaman, isang karakter lang ang may attribute ng propeta sa mundo ng TWSA, at tinanong niya si Do-kya kung magagamit niya ang kanyang future sight. Sinubukan niyang kumbinsihin siya, sinasabing alam niyang mayroon siyang espesyal na kapangyarihan at alam niya kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit alam din niya na ang kaalaman niya sa hinaharap ay hindi kumpleto. Nalantad na alam ng mga regressors ang hinaharap dahil inulit-ulit nila ang kanilang mga buhay, ngunit magbabago ang kanilang mga hinaharap kung babaguhin nila ang kasalukuyan gamit ang impormasyong iyon. Gayunpaman, lahat ng regressors ay eventually aabot sa isang hinaharap na hindi nila alam maliban na lang kung uulitin nila ang lahat ng ginawa nila sa nakaraan. Hiniling ni Do-kya na gawin siyang kasama upang makumpleto ang kanyang kaalaman sa hinaharap. Iniisip niya na magiging kaakit-akit para kay Jong Hayek na magkaroon ng isang propeta bilang kasama, at maaari siyang kumilos bilang kanyang propeta dahil siya ang nag-iisang mambabasa ng kwentong ito. Ngumiti si Jong Hayek at iniisip na kung siya nga ay isang propeta, magiging kapaki-pakinabang na dalhin siya, hindi lang para sa senaryo 46, kundi pati na rin sa pakikipaglaban sa Zarathustra.
Iniisip pa rin niya kung dapat ba niyang dalhin siya o hindi. May natitirang 50 segundo bago matapos ang senaryo. Lumipas ang 10 segundo, at nagpa siya si Jong Hayek na gawin siyang kasama. Hinayla niya siya patalikod, at tumawid sila sa Deus Ex Machina Bridge ng even numbers. Nandoon pa rin ang iba, naghihintay sa kanya at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya habang hinihila siya ni Jong Hayek, hawak ang kanyang kwelyo. Hindi pa rin makapaniwala si Dokya na nakumbinsi niya ang regressor, at siya ay pagod na dahil sa sobrang konsentrasyon. Ang kanyang personal skill na Omniscient Reader's Viewpoint ay na-deactivate, at si Dokya ay medyo balisa tungkol dito. Gayunpaman, nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya at nakumbinsi si Jong Hayek sa wala pang oras. Di nagtagal, nakarating sila sa dulo ng tulay, at tinanong siya ni Jong Hayek ng isang huling tanong. Tinanong niya kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap kung siya ay isang propeta. Natakot si Dokya at may masamang kutob tungkol dito nang lumapit ang mga ahas sa kanila. Nag-aalala si Dokya at nagtataka kung palalayain siya o papatayin siya doon. Iniisip niya na si Jong Hayek ay isang psychopath lamang, at kilala niya ito ng higit pa sa sinuman at sinabi na sasabihin niya ang ilang bagay muna. Una, hindi siya alipin niya, kaya kailangan niyang tratuhin siya bilang pantay, at pangalawa, kung paano siya nakikipagtulungan sa kanya, kaya kailangan niyang ipangako na makikipagtulungan siya sa kanya. Sinabi ni Jong Hayek na hindi pa rin siya sumagot, ngunit ngumiti si Dokya at sinabing lumayo siya doon. Pinalaya siya ni Jong Hayek, at nahulog siya sa lupa, at nahulog siya mula sa dagat. Sinabi ni Jong Hayek na naniniwala siya na siya ay talagang isang propeta, ngunit pinabagsak siya sa bibig ng ahas.